Malawak ang kalangitan ng Pilipinas. Punong-puno ito ng mga kaalaman ng ating mga ninuno na ginamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay, na kung tawagin ay etno-astronomiya. Subalit, paunti-unti nang naglalaho ang mga ito. Dahil yan sa epekto ng modernisasyon, kakulangan sa mga babasahin, pagsisikap sa pagpreserba, at sa hindi komprehensibong paraan ng pagpapasa ng kanilang etno-astronomiya. Ganito na nga ang sitwasyon ng mga Aita-sambal sa Botolan, Zambales. Sa pamamagitan ng pakikisama, pag-oobserba, at pakikipagkwentuhan, mas napalalim ang pag-intindi sa kultura at sa problema. Hindi na. Yung mga, lalo na itong mga uli na, yung mga edad 20 ngayon pa, bilo pa, wala na yan. Wala tayong pera dahil kako hindi pa natin makuha yung pinatubo. Kako, pag may pera na tayo, pagsama-samahan natin yan, unang namin sana natin yan, programa, para makagawa tayo ng isang libro na hindi natin iniasa doon sa LGU. Ang tanong nyo about disappearance sa Pilipinas, yung kahalagahan niya at bakit siya well, it's important kasi unang-una ginagamit pa rin siya ng mga katutubo, no? Pero unti-unti ring nawawala kasi hindi tinuturo at saka hindi pinapangalagahan. But yun yung mga ganitong yung ganitong ethnoastronomy, it's an important part of our history, our oral history din. So it's worth preserving because it offers us a glimpse into our past, and it also offers a potential look at our future. Kasi dahil nga iba yung pinibigay niyang perspective or pananaw sa kalawakan, hindi natin alam sometime in the future when it might be useful. Merong pakonti-konti, but nothing large scale. Ang pinaka-definitive na libro so far is yung Balatik ni Dante Ambrosio. So nag-iisa lang yun, wala pang gumagawa ng panibago. Ayon sa aming panayam, ang paraan ng pagpapasa nila ng mga kaalaman at istorya ay ginagawa lamang nila sa pamamagitan ng pagkukwento. Base naman sa impormasyong nakuha namin sa mga batang Aita-sambal, karamihan sa kanila ay hindi pamilyar sa kanilang etno-astronomiya, pero interesado naman silang matuto. Kaya lang, walang mga babasahin na naglalaman ng ganitong mga kaalaman at kwento. Bilang tugon sa kakulangan ng mga babasahing patungkol sa etno-astronomiya ng Aita-sambal dahil sa kakulangan sa pondo, pinagsama namin ang konsepto ng pagkukwento at multimedia upang makabuo ng isang webtoon na naglalarawan ng kanilang kaalamang pang-etno-astronomiya na magiging tulay upang maipakilala ito sa mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone. Ang Pangimaton Hakalangitan ay patungkol sa kwento ni Menalyn, isang batang Aita-sambal na napunta sa isang daigdig kung saan nabuhay ang kanyang mga panaginip at paniniwala ng kanyang mga ninuno. Kasama si Ali, kailangan niyang pigilan ang higanteng igat sa paglamon sa araw gamit ang palayi. At para mas maging malawak ang maabot ng Pangimaton Hakalangitan, ito ay aming ilalathala sa Halo-Halo app na isang plataporma ng mga webtoons na gawa ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ayon sa isang maestro ng tribo ng Aita-sambal, once an elder dies, a part of their tradition dies with them. Sa kabuuan ng aming pananaliksik, nakita namin na ganito na nga ang nangyayari. Paunti-unti na naglalaho ang mga kaalamang pang-etno-astronomiya. Kaya na may magtulungan tayong maibalik
ang liwanag ng etnoastronomiya ng Pilipinas. At muli, ito ang Pangimaton Hakalangitan, sining daan sa muling pagningning ng mga bituin.